Farah's POV. Ngayon ang araw ko saan ako magsisimulang magbilang. 15 days. I just need that 15 days para sabihin sa kanyang sakit ko. My body is getting weaker. Gusto ko sa mga huling araw ko kasama ko siya. Kahit man lang tignan niya ako okay na sa akin. Basta ang mahalaga kasama ko siya. I will also give him the girl that he deserves and I think it's Anne. I just need that 15 days to make him fall in love with her at masabi kong tunay kong kalagayan. Good morning, Nanay. I hug Nanay from the back. She is also important to me and I want to remember her bago ko mamatay. Good morning, anak. Kumain ka na ba? Umiling-iling ako habang nakayakap pa rin sa kanyang likod. Bakit parang ang init mo? Ngumiti lang ulit ako sa likod niya. Humarap siya sa akin at tinawakan ng ulo ko. Tila nagulat siya. Diyos ko, anak, ang init mo. May lagnat ka, bakit ka bumaba, ha? At saka hindi pa magaling ang kamay mo, bumalik ka doon. Umiling-iling lang ako kay nanay at ngumiti. Ngunit umiling siya at tinuro ang daan papuntang kwarto ko. Hindi ko naiintindihan ang sarili ko ngayon. Parang di ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang init ng pakiramdam ko at ang sakit ng pulso ko. Malapit na nga akong mamatay kaya dapat magsaya na ako. Nakasuot ako ng isang malaking jacket at nakabonet. Ayoko makita ni Lance ang kalagayan ko ngayon. Uminom ka na ba ng gamot? Di ko alam kung anong gamot ang sinasabi niya, kaya tumango na lamang ako. Umalis ako nakangiti at nang mawala ko sa paningin niya, dahan-dahan nawala ang ngiti ko at unti-unti, tumulo ang luha ko. Malapit na akong mamatay. Tinanggal ko ang bonnet sa ulo ko at hinawakan ang buhok ko. Mapait ako napangiti ng unti-unti, natatanggal ang mga hibla ng buhok ko. But I need to be positive. May nalalabing araw pa naman ako. Kailangan ko pang makahanap ng babaeng papalit sa akin? Napatingin ako sa pinto at tumayo nang may kumatok dito. Nang buksan ko na sana, mabilis akong bumalik. Kinuha ang bonnet at sinuot ulit ito. Mabilis akong bumalik at binuksan ang pinto. Sir Lance, bakit po? Nagkanda-utal kung saan. Natulala ako sa kanya. He looked so handsome in his suit. Siguro pupunta siya sa opisina niya. Nanay told me you have a fever and by the looks of it, wala ka namang sakit. You're acting again para makuha ang simpatya namin. Hindi yan uubra sa akin. Diretsong sabi niya. Tira na tauhan ako na may hulog na isang buti ng luha sa kaliwa kong mata. Dahan-dahan ko itong pinunasan at napadako ang mga mata niya doon. Pumikit siya na mariin. I need you at my office. Sumama ka sa akin ngayon. I need a personal assistant dahil marami akong gagawin. You were my personal secretary before and I think you still have it inside you. Kaya ko pa naman siguro ng katawan ko. Kaya tumango-tango na lang ako bilang pagsang-ayon. Good. Magbihis ka. Maghihintay ako sa kotse. Hurry up or we will be late. Umalis na siya at naiwan ako. Mabilis ako nagbihis ng disenteng damit. Nandito pa naman sa akin ang mga damit kong laging ginagamit noon. Bumaba ako at nakita ko ni nanay. Nagulat siya nang dahil sa akin. Anak, bakit ka nakabihis? Saan kayo pupunta? Si Lance ba kasama mo? Kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni nanay. Nagmamadali akong naglakad papunta sa pintuan. Sa opisina na lang ako kakain, Nay. Aalis na po ako. Saad ko at mabilis na binuksan ang pinto. Teka, ang gamot mo. Anak! Hindi ko na narinig kung anong sinabi niya dahil mabilis akong pumunta sa kotse niya at sumakay. Naabutan kong nasa driver seat si Lance. Nasa likod ako. Tumingin siya sa akin at tinignan ang suot ko. Kumunot ang kanyang noo na makita niyang bonnet sa ulo ko. Pwede bang tanggalin mong bonnet na yan? You look like a clown. Lumunok ako at hinawakan ang bonnet ko. Hindi ko to po pwedeng tanggalin dahil makikita niya ang buhok kong unti-unting nalalagas. Wag. Hindi pwede. Medyo masakit kasi yung ulo ko kapag naiinitan kaya hindi pwede. Nahihirapan ako kung paano sasabihin sa kanya kung bakit hindi po pwedeng tanggalin ang bonnet sa ulo ko. Okay, whatever. Tsaka pwede ba dito ka umupo sa harap? I am not your driver. Nahihiya akong tumingin sa kanya at tumabas ng kotse, umupo sa tabi niya. On our way to his office, napakatahimik naman and I think mas mabuti na to. Dumating na kami and while we are walking, the employees gasp. Nakita pa naman nila ang dating asawa ng boss nila at ngayon magkasama na. Hindi ko nakita ang kanyang sekretary nang dumating kami roon, kaya siguro niya ako dinala dito dahil absent to. Let's go, may meeting ako. Sumunod lang ako sa kanya at ginagawa ang mga pinapagawa niya.
Hilong-hilo na ako at ang sama na talaga ng pakiramdam ko. Pero kailangan kong matapos ang araw na to. Kaya ko pa. Kaya pa ng katawan ko. Encode these files. Hurry! I need it at 1 p.m. Napatingin ako sa orasan and it is already 12. Wala akong kinain mula kanina at ang daming dapat i-encode. Sir, hindi ko kayang tapusin to ng 1 p.m. Kakain pa ako. Sinubukan kong magpaliwanag pero tinulak niya lamang ako. Binabayaran kita kaya do your job. Di na lang ako umimik at nagsimulang mag-encode. Kaya ko pa naman siguro to. Kaya pa ng katawan ko. It's already 12:40. Umiikot na ang paningin ko. Dahil siguro sa lagnat ko. At wala akong kinain maski uminom man lang ng gatas. Hello? Where's Lance? Can you hurry? Nagulat ako sa babaeng lumapit sa akin. She looks really beautiful pero hindi ko nagugustuhan ang kanyang tono. Who are you? Tanong ko sa pangalan niya. Tinaasan niya ako ng kilay. Tell him a certain Bianca is here. Hurry, stupid secretary. Pinipigilan kong emosyon ko dahil sa sinabi niya. Tumayo na lang ako at tinawag si Lance gamit ang teleponong connected sa office niya. Yes, what is it? Sagot niya. A certain Bianca is looking for you. Papapasukin ko ba? Tugon ko. Yes, let her in. Binaba ko ang tawag at pinasok si Bianca. Ang selo sa dibdib ko hindi ko kayang baliwalain. Ngunit pinagpatuloy ko lang ginagawa ko para matapos na ako. At salamat sa Diyos, natapos ko naman lahat ng pinapagawa niya. Hindi ko na talaga kaya. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko. Gusto ko na rin sumuka dahil hilong-hilo na ako. Ngunit kailangan ko itong matapos kaya tinawagan ko kagad siya at mabilis na namang sinagot. What? Napakunot no ako dahil sa pagalit niyang sagot. I am done, Sir Lance. Come on, honey. Ibaba mo na yan. Hindi pa tayo tapos. Napatigil ako dahil sa narinig ko. Mabilis kong ibinaba ang tawag at mabilis tumakbo paalis. Ang sakit ng puso ko at ang sakit din ng ulo ko. Hindi ko na alam. Dumilim ang paligid ko at naramdaman ko na lang bumagsak ako sa sahig. Someone is talking. Hindi ko kilala ang kanyang boses kaya iminulat ko ang mga mata ko. Puti ang nakita ko unang dilat ko pa lang, kaya mabilis ako napaupo sa kama, ngunit nahilo ko. Nasa ospital ako. Saad ng isip ko. Mabilis na lumapit ang doktor sa akin. Iha, huwag kang masyadong gumalaw. Saad niya kaagad at tinulungan akong humiga ulit. Ano pong nangyari? Tanong ko at marahang tinignan ang kabuuan ko. Nakasuot ako ng hospital gown. May nakasabit na rin sa katawan ko. You had a sudden drop in your blood pressure and your brain is not getting enough oxygen. May lagnat ka at wala kang kain and your body is really weak. I also have something to discuss with you, Iha. Napahinga na lang ako ng malalim dahil sa narinig ko sa kanya. Hindi ko kasi kayang humindi kay Lance, kaya kahit di na kaya ng katawan ko, gagawin ko pa rin para sa kanya. What is it, Doc? Tanong ko. Do you know you have a cancer? His voice is sympathetic. Dahan-dahan akong tumango without looking at him. What kind of treatment do you have? He asked me. Just oral treatment, Doc. Di na rin ako nagpapakimo dahil alam ko namang mamamatay ako. I just need to accept it. Tugon ko. Do you have someone I can discuss with your health? Umiling-iling ako tumingin sa kanya. I think he's already on his mid-40s. Kung nabubuhay pa si Mama, sigurado ako same sila ng age. Wala na, Doc. My mom died years ago. Anyway, can I please make a request? Saad ko. Tumingin siya sa akin at nakikita ko na aawa siya sa kalagayan ko. I just smiled at him. Please, Doc. I just really need this one. I need your help. Saad ko. My eyes are begging at tila naiiyak na ako. Dahan-dahan siyang tumango at napangiti naman ako. Please, wala ka na sanang sasabihin sa kalagayan ko? About my cancer, Doc? Kahit sino pang darating dito ngayon, wag mo na sanang sasabihin. You can tell them about sa lagnat ko, but please wag lang about sa cancer ko. I am begging you po. I was about to stand up and kneel, pero pinigilan niya ako. Pinahiga niya lang ako at tumango siya. Salamat po. He just smiled at me. O siya, I still have patience. Babalik na lang ako mamaya. Take a rest. Tumango ako at umalis na siya. I wonder sino nagdala sa akin dito. I guess it was not Lance. Kasi ko siya nagdala sa akin dito, dapat nandito siya. Speaking of him, mabilis bumukas ang pinto at inilabas ito si Lance. He looks unstable.
Makagusto ang suit na suot niya at may nababasa kong awa sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Instantly, biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. I miss this feeling. When he will wrap his arms around me and make me feel love, this is all my fault. I'm really sorry. Di ko akalaing magkakaganito ang lahat. Dapat di na kita dinala sa opisina. Dapat hindi ka na pinagtrabaho. I am so sorry. I was a fool. I was heartless. I tried to hush him pero patuloy pa rin siya nagsasalita, blaming himself. Should I be happy dahil nandito siya sa harap ko and he cares for me? Should I be happy? It's okay. It was my fault din naman. Don't blame yourself. Saad ko. Nakayakap pa rin siya sa akin and to be honest, ayokong matapos ang araw na to. God, I missed everything about him. Mahal na mahal ko nga siya. Don't worry, I will make it up to you. I am really, really sorry. Nagulat na lang akong may tumawag sa akin sa opisina. Nawalan ka raw ng malay while walking. Dinala ka raw agad sa ospital dahil hindi ka na gumagalaw. I was so scared. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Di ba dapat galit ako? Di ba dapat wala akong pakialam sa'yo kasi di ba iniwan mo ako? Sinaktan mo ako. Why am I here? Napangiti ako but tears are falling from my eyes. Tama na sa akin na malamang may pakialam pa pala siya. It would be a great birthday gift. Tomorrow, September 17 is my birthday. Hey, okay lang ako. It's okay, tama na. Don't blame yourself. Pagpapakalma ko sa kanya. Lumayo na siya sa akin and my heart felt disappointed. Gusto ko pang maramdaman ang yakap at ang init ng katawan niya sa katawan ko. Don't worry. I will really make it up with you. Wala akong puso nung hinayaan kitang gawin ng mga bagay na yon nang di ba lang iniisip ang kalusugan mo. Kung kumain ka na ba? Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Kasi alam ko sisisihin na naman niya ulit ang sarili niya. Come on, it's okay. I'm okay. Look at me, I'm fine as hell. I tried having a fake smile. Nagdasal din akong di niya mapansin ang nipis-nipis na ng buhok ko. I wasn't wearing a bonnet at natatakot akong makita niya. True to his words, hindi siya umalis sa ospital. Nanatili siyang nasa gilid ko. He is helping me in everything. Pati ang pagkain niya nagpapakain sa akin. Parang bumabalik kami sa dati. Para mag-asawa ulit kami. Sinabi niya ring pumunta si nanay dito mamaya para bisitahin ako. It's already 7 p.m. At ang sama talaga ng pakiramdam ko. Lance is in his phone at tila may importanteng ginagawa doon. I know I'm having my seizures. I felt numb. Ang sakit-sakit ng ulo ko. My vision is getting blurry and I really feel weak. I need to go. Magsasalita sana ako pero naunahan niya ako. Wag muna. Please. Please call the doc. Napatigil ako na magsimula siyang maglakad papaalis. Anne needs me right now. She's having anxiety attack. She is mentally unstable. Baka ano pang magawa niya sa sarili niya. I'm sorry, kailangan ko siyang puntahan. He looks worried at her. Paano naman ako? Ang daming duhang lumabas galing sa mga mata ko. Okay, but please, call the doc. For the second time, pinutol niya ulit ang sasabihin ko. Di siya nakatingin sa akin. Nanatiling sa cellphone niya ang mga titig niya. He keeps on dialing a number at sinagot naman ito. Please, Anne, don't do it. Paparating na ulit ako, okay? I love you. Hindi ko kaya mawala ka. No, please, don't do it. Anne, paparating na ako. Don't kill yourself. I got you. Napatawa ako sa narinig. He got her? How about me? Who got me? I guess it's just me and my illness. Ngunit wala nang masasakit pa sa narinig ko. He loves her. Mahal na niya siya. Ang bilis naman niya yata ako napalitan. Pero bakit nga ba ako nagrereklamo? Ako naman tong nang iwan sa kanya. Sinaktan ko siya. With my last strength, I whispered, Please don't go. I need you. I whispered. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. He looks bothered and worried at alam kong hindi para sa akin yon. But she needs me more. I'm sorry. Ngumiti na lang ako na mapait kasabay ang pag-agos ng masaganang luha sa mga mata ko nang unti-unti na siyang tumatalikod sa akin. I love you. Tinaas ko ang mga kamay ko hoping na lumingon siya at bumalik sa akin ngunit di niya ginawa. Sa halip tumakbo siya papunta sa kanya. Mahina ko na lang nasaad at dahang-dahang pinikit ang mga mata ko. Yesterday, September 17 was the loneliest birthday I've ever had. Walang lansang nagpakita sa akin. I celebrated my birthday alone. Masakit pero kailangan kong tanggapin.
Malapit din naman na ako mamatay kaya okay lang yon. Dear Mahal, you forgot about my birthday yesterday. Hindi ka umuwi. I guess she's really important. I remember when I asked you kung anong unahin mo, ang mahalaga ba o ang importante? And you said ang importante kasi kaya mong iwan ang mahalaga para sa importante. The way you looked at Anne, I can already tell. You love her. And don't worry, hindi ako galit dahil doon. In fact, you deserve her. She seems like a good person. She is bubbly and kind. Mahal, love her like how you love me. Anyway, mahal na mahal kita. Sincerely, your wifey. Nasa bahay na pala ako ngayon kasi okay naman na ako except sa lagnat ko. Nanay is here para alagaan ako and I really thank her for all the kind gestures. Napatayin ako sa cellphone ko nang biglang mag-ring ito. I immediately packed it. Andrew calling. Drew, why? Agad kong bungad. I'll pick you up. Hindi ko na gusto ang ginagawa mo sa sarili mo, Farah. Napakunot noo ako sa tono ni Andrew. May sakit ka and you let yourself work without even eating? Alam mong any minute. Napahalakak ako sa sinabi niya. Ano, Drew? Any minute from now, pwede akong kunin? That's exactly what I want, Drew. Ang mamatay. Kasi pagod na ako sa pesting buhay na to. I cannot help but to raise my voice. They will always blame me. Ako na lang lagi. Ako na lang lagi ang masama. Ako na lang lagi. Nakakapagod na. I don't mean it like that. I'm sorry, it's just that nag-aalala lang ako sa'yo. I was there when you almost died, Farah, at malapit ka sa akin. Pinahiran ko ang luhang nahulog galing sa mga mata ko at pumikit. I should not vent on him kasi nag-aalala lang naman siya sa akin. Iniisip niya lang ako. Right. I'm sorry, Drew. Marahan kong saad. Narinig kong nagbuntong hininga siya sa kabila at nagsalita. It's okay. But I was not joking nung sinabi kong kukunin na kita. Tila na alarma ako. No, Drew. Dito lang ako. Kaagad kong saad. No, Farah. You will kill yourself and I won't let you. Please, Farah, tama na to. You've done enough. Let yourself rest, please. Naiintindihan ko naman siya Alam ko ang pinasok ko. Pero hindi pa kasi ako tapos. Hindi ko pa nakukuha ang patawad niya. This week I was too weak. Tila hindi nakakayanin ng katawan ko ang mga pangyayari and I bet he will not notice it. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Hindi pa ako pwedeng umalis. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Eh di sabihin mo na sa kanya kaagad. Just stop killing yourself like this. Hindi ka babapagod? Kasi ako pagod na ako makita ka nagkakaganyan. You deserve someone better. He shouted, and I can really tell he is serious. Tama naman ang kanyang sinabi. Okay, sasabihin ko na. I will just text you kapag aalis na ako ngayong araw or bukas. Goodbye. Mabilis kong pinatay ang tawag at kinuhang malaking bag at nag-impake. Kung hindi ako magiging matapang ngayon, kailan? Kailan ko sasabihin? Hindi ko hawak ang buhay ko. Ayoko namang mamatay na lang, hindi niya nalalaman ng totoo. Anak, ano to? Malungkot akong napatingin kay nanay. Niyakap ko at hinayaan ang sariling umiyak sa kanya. Sasabihin ko na po kay Lance ang totoo. Pagod na po kasi ako magpanggap. Saad ko habang tumutulo ang mga luha ko. Naramdaman ko tumango-tango siya at tinahaplos ang buhok ko. Mamimiss ko yung pakiramdam na ganito. Mamimiss ko si nanay. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanyang lugar kung saan ako namamalagi. Ayokong idamay siya sa buhay ko. Tama na mga ganitong pangyayari. Mag-iingat ka rito, nanay, ha? Mamimiss kita, mahal na mahal kita. Saad ko habang umiiyak pa rin. Mahal na mahal din kita, anak. Tinuring na kitang parang tunay kong anak. Lumaban ka sa sakit mo. Alam kong kaya mo yan. Sana nga, nanay. Din ang gusto kong sabihin sa kanya pero ngumiti na lamang ako. Kumalas ako sa yakap at pinahina ng mga luha ko sabay ngiti. Inayos ko rin ang mga nilagay ko sa bag. Kailan po ba uuwi si Lance? May nasabi na po ba siya sa inyo? Tanong ko na lamang. Umupo siya sa kama. Patuloy pa rin pinupunasan ang luhang umaagos sa mga mata niya. Nang kumalma na siya, saka siya sumagot sa akin. May nasabi siya. Ngayon daw ang uwi niya pero hindi ko alam kung anong oras. May importante pa raw siyang pinuntahan Ngumiti ako na mapait. I guess it's Anne. He even left me for her. Sige nanay, salamat po. Pinagpatuloy ko ang pag-iimpake. Ilang minuto lumabas na si nanay. May gagawin pa raw siya.
Bumuntong hininga ako at umupo sa kama. Kinuha kong notebook ko at nagsulat. Nasa huling page na pala ako. Napatawa na lang ako at nagsulat. Mahal, nasa huling papel na pala ako. Well, gusto ko lang magpaalam sa'yo. Ang sakit ko tila kumalat na sa katawan ko, mahal. Dapat kasi nakinig akong dula lang sa treatment facility. Baka gagaling pa ako pero hindi. Di ako nakinig kasi gusto ko humingi ng tawad sa'yo. Kasi ang alam kong ang laki na impact ng ginawa kong pag-iwan sa'yo. Hindi kita iniwan dahil kulang ka. Iniwan kita kasi ako ang may mali. I was diagnosed with stage 3 acute lymphocytic leukemia and the doctor gave me 2 survival years, mahal. At pasensya ka na kung naduwag akong sabihin sa'yo. Ayaw ko kasing makikita mo ako nagkakaganito, kaya pinili kong saktan ka. But now, you have Anne. Pinagkakatiwala kita sa kanya, mahal. Mag-iingat ka palagi at sa huling pagkakataon, patawarin mo ko, mahal ko. Mahal na mahal kita. Sincerely, your wife. Pagdating niya, sasabihin ko na sa kanya. Nakaupo ako sa harap ng pintuan. Hinihiling na sana dumating na si Lance. I've been waiting for him for about an hour. Hawak-hawak ang notebook na niyakap ko habang umiiyak. Hindi ko alam kung ano ba ang mangyayari sa araw na ito. But the truth should be revealed. Nakakapagod na magpanggap. Nakakapagod ng masaktan. I just want to be happy. Masama ba yun? I just want a happy ending. Nakagawa ako ng pagkakamali, but don't I deserve a second chance? Naduwag ako, oo. Kaya nga ako nandito para itama ang lahat. Pero bakit parang huli na ang lahat? Sobra ba talaga ang ginawa ko para kamuhian niya ako ng ganito? Part of me wanted him to be happy in my arms, but I also want him to have a happy ending with someone who is not sick. Someone who can give him a complete family, something that I could not give him. Napatayo ako sa may kotse, tumigil sa harap. It's him. He is already here. Tumingin siya sa akin but as usual, he ignored me. Nanatili akong nakasunod sa kanya hanggang pumasok siya sa kanyang kwarto. Akmang isasara niya na ang pinto. Mabilis kong hinarang kamay ko kaya naman naipit ako. Napasigaw ako sa sakit. Aray! Mabilis niyang hinawakan ang pinto. Na makita niya akong sumigaw, tila nawalan siya ng pakialam. He gave me a bored look. What are you doing here? Saad niya. Nagulat siya nang bigla akong pumasok sa kwarto niya. Kumunot ang noo niya. Bumuntong hininga ako at nagsimulang magsalita. Let me explain my side years ago. Why I left you. Napatawa siya ng pagak at umupo. Bakit kailangan mo bang magpaliwanag? May magbabago ba? I held my tears. Ang sakit na lalamunan ko kakapigil sa mga luha na gustong kumawala sa mga mata ko. Walang magbabago, but I just want to clear my name. Saad ko. Humalakak siya ng malakas at umupo sa harapan ko. Okay, fine. Let me see your reason. Huwag mong sabihin may sakit ka kaya ka umalis. Mamamatay ka na ba kaya ganon? You're really funny. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko sa naging tugon niya. Pumikit ako ng mariin. Ang sakit palang marinig. Sobrang sakit. Yes, mamamatay na ako. Saad ko. Tila nagulat pa siya sa sinabi ko. Magsasalita sana ako pero inunahan niya. Can you please stop talking muna? Before this, hayaan kitang sabihin ang gusto mong sabihin. Mahina akong saad. Mabutit nakinig siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya ng mapait. Dahan-dahang tinanggal ang bonnet kong laging suot-suot. As you can see, unti-unting natatanggal ang buhok ko. Tila nagulat siya sa nakita niya. Ngumiti ako ng mapait sa kanya. No, you're lying. I cannot read his mind right now. I was diagnosed with stage 3 lymphocytic leukemia and the doctor gave me 2 survival years, mahal. Tila nawalan siya ng lakas dahil sa sinabi ko. Unti-unting tumulong ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako kung naduwag akong sabihin sa iyong totoo, mahal. Natatakot lang ako makita mo akong inaatake ng sakit ko. Kasi alam ko yung pakiramdam eh. Ang daming luhang nahuhulog galing sa mga mata ko. Tila nagpapaligsahan silang makaalis. Naduwag ka? How about me? How about our vows? Wala lang ba yun sa'yo? Till death do us part pero iniwan mo ko. Do you even know how I cried every night thinking what did I do wrong? Kung saan ako nagkulang? Kung bakit tayo nagkaganon? Iniwan mo akong ganun ang dahilan? You left me traumatized. Ang dami na ring luhang nanggaling sa kanyang mga mata. He looks lost, confused, and really hurt. I'm sorry.
Kaya nga nandito ako ngayon para sana itamang pagkakamali ko, but it seems like I am late. Mahina akong saad bago humikbi. Heck, this stupid life. Tumayo siya at sinapak ang malaking aparador. Gawa lang to sa kahoy kaya nasira ito. Napasigaw ako sa gulat. Please, tama na. Mabilis ko siyang niyakap sa likod habang sinusuntok niya pa rin ang aparador. I cannot stand him like this. Tumigil siya at dahan-dahang umupo. Umupo rin ako sa gilid niya habang umiiyak. Hindi ko matanggap. I keep on hating you for years pero nagdurusa ka na pala. Hindi ko alam kung ano pang dapat kong maramdaman. Ang aking pagdurusa sa loob ng maraming taon parang invalid. Dagdag niya, I wasn't there when you had your attack. Wala ako sa panahong kailangan mo ko. I am your husband, Farah. Akong dapat nasa likod mo, hindi ang ibang tao. Naiiyak ako sa mga sinasabi niya kasi alam ko tama siya. Alam mo ba ang pakiramdam na iwanan? You told me ang pinakamaling nagawa ko sa buhay mo ay ang pinakasalan ka. That broke me, Farah. You traumatized me. Hindi ko siya masisisi. Dahil sa kaduwagan ko, nagkaganito kami. All of this happened because of me. Dahil duwag ako. Ang dami kong what ifs. What if sinabi ko sa kanya, magiging ganito ba kami? What if hindi ako naduwag? Masaya ba kami ngayon? I am so sorry. My mom died because of leukemia at ayoko maranasan mong naranasan ko noon. Ayoko maramdaman mo ang naramdaman ko noon kasi nakakatakot, mahal. Mahina akong saad. Tumingin ako sa kanya. Nanatiling nakayoko ang kanyang ulo habang tumutulo ang kanyang mga luha. I still don't get it. Bakit mas pinili mo magkaganito tayo? But I am your husband. I will take care of you from now on. Mabilis ako napatingin sa kanya. Totoo ba ang kanyang sinabi? My vision is getting blurry again at nahihilo ko. Nagsimula na ring sumikip ang dibdib ko. Magsasalita sana ako na may tumawag sa kanyang cellphone. No, please don't do that. Mabilis akong lumingon sa kanya. His voice is full of pain. I'm here, okay? Hindi kita iiwan. Tila ilang libong karayaman tinusok sa dibdib ko dahil sa narinig ko galing sa kanya. Yes, ikaw lang ang mahal ko. You are lovable and you are amazing. Okay? Don't kill yourself, please. And, love, napangiti ako na mapait. It's her again. Papunta na ako. Just don't do that, I'm begging you. Paano naman ako? Pinatay na niya ang tawag at mabilis nang tumayo. Tumakbo siya papalapit sa pinto pero tinawag ko siya. Bigla siyang tumigil at lumingon sa akin. Litong-lito siya. How about me? Don't you know I also tried to kill myself? Mabilis kong hinubad ang jacket ko. Pinakita sa kanya ang kamay kong may sugat dahil sa paglalaslas ko. Di pa masyado magaling ang sugat ko. He gasped. Hinawakan ang ulo niya. Tumingin ulit siya sa kanyang cellphone at tumingin sa akin. Please don't go. I'm begging you. Piliin mo ako ngayon, mahal. Maawa ka sa akin. Umiiyak kong sad sa kanya habang unti-unting lumuluhod. Litong-litong itsura niya. Tila hindi alam ang gagawin. Ako naman ang magsasabi sa'yo ngayon, mahal. Kung aalis ka sa pintuang yan. Wala ka nang babalikan pa. Sad ko habang nakaluhod sa harapan niya. Babalik ako. Babalikan kita. Yan lang ang mga salitang lumabas. Sinabi niya at umalis. Naiwan na ako nakatulala at umiiyak. Pinili niya siya over me. Napahalakak ako. Hinang-hina ang katawan ko kaya dahan-dahan akong umupo at kinuha ang cellphone ko. I texted Andrew. Kunin mo na ako ngayon? Kahit hilong-hilo na ako, tumayo ako. Nilagay sa higaan niyang notebook ko. Balang araw, mababasa niya yan. At nagsimulang maglakad paalis. Darating din ang panahong may pipili sa akin sa araw-araw. Hindi dahil nagmamakaawa ako, kundi pinili ako dahil mahal niya ako. At kapag dumating ang panahong yan, sana buhay pa ako. Ano ang gagawin ni Lance ngayong alam na niya ang tungkol sa sakit ni Farah? Pero ang tila pinili nito si Anne kaysa kay Farah kahit alam niya ang katotohanan? Dahil sa nangyari, dito na ba magtatapos ang pag-asang magkakaayos pa si Farah at Lance? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.